Hi guys! Narito na ang karugtong ng ating kwento. Lalong naging maingat si Arian sa mga galaw niya dahil sa nangyari kay Jackie. Pwede pa naman kayong gumawa ulit, di ba? Wika ni Arian kay Norman. What? Sambit ni Norman. Ang sabi ko, gumawa kayo ulit. Arian, I never had sex with Jackie. Really? So paano kayo nagkaroon ng photo that you are both naked? Arian, I fell asleep in the apartment because he dragged my water. And I can prove that to you. But I'm very sure that nothing has happened between us. Kahit wala akong malay, I know when something happens. I don't get erection easily. Kahit anong gawin sa pagkalalaki ko. Oh? Then how did she get pregnant so easily? She got pregnant because of surrogacy. Arian, I paid an OB to manage everything. Kahit kailan, hindi ako sasawsaw ng basta-basta. I'd rather do it myself rather than having sex with somebody else. Okay, kwento mo yan eh. Alangan namang umamin ka. You know what? You're causing your own stress. Saka mo na ako awayin kapag nakaanak ka na. Pwede ba? Huwag ka munang dumalaw rito to lessen my stress. Nai-stress ako makita ko palang ang mukha mo. Napailing na lang si Norman. Fine. Sambit niya. Saka iniwan si Arian sa hardin. Medyo masakit din ang binitawan ng mga salita ng babae. Kaya minabuti na lang na umalis kaysa makipagtalo at baka kung ano na naman ang mangyari. Iba yung pagtitimpi ang kailangan nito for the sake of them. Lumipas ang ilang araw. Tinupad ni Norman ang hiling ni Arian na wag munang magpakita sa kanya. Pero bakit parang lalo siyang na-stress? Oh, bakit para kang lantang gulay riyan? Ilang araw ko nang napapansin yan ha. May problema ka ba? Tanong ni Arlene sa kapatid. Wala ate, I'm good. Wala? Really? Come on Arian, alam kong meron. Mag-isang linggo na kasing hindi numadalaw sa akin si Norman. Baka magkasama sila ng babae. Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Pinagtabuyan mo yung tao tapos hahanap-hanapin mo rin. Alam mo yan? Tama si Norman. You're causing your own stress. Bakit ba kung hayaan mo siyang dumalaw rito? Napatingin si Arian kay Arlene. I heard. Saad ulit ni Arlene. I accidentally heard. Dagdag pa nito. Kahit sana ayoko siyang makita, ipuntahan pa rin niya ako nang hindi ako nag-iisip ng kung ano-ano. Arian, kulang na lang sipain mo yung tao palabas ng bahay. Tapos ngayon, hinahayaan ka muna, hinahanap-hanap mo naman. Pati ako naguguluhan na sa'yo. Baka naman kasi nagpapakasarap na naman sila ng babaeng yun. Tawagan mo, papuntahin mo rito nang matigil ka na dyan sa overthinking mo. Ayoko nga, baka sabihin pa niya hinahabol-habol ko o kaya hinahanap-hanap ko siya. Napailing na lang si Arlene sa tinuran ng kapatid. Dahil hindi na nito alam kung ano ang isasagot, maging ito ay naguguluhan na rin. Oh, saan ka pupunta? Tanong nito maya-maya nang naglalakad si Arian palayo. Wala, maglalakad-lakad lang sa garden. Mag-ingat ka ha. Hindi na sumagot si Arian. Pero hindi nito maaring pabayaan si Arian. Kaya sinundan rin sa garden. Sa kabilang banda. Hi Jam. Bati ni Norman habang nakatayo sa harapan ng puntod ng dating nobya. Jam, tinutupad ko ang mga pinangako ko. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan. Dahil pinagtutulakan na ko mismo ni Arian palayo. Pasensya ka na kung nagambala kita.
Pero wala kasi akong pwedeng mapagsabihan ng malaya, kundi ikaw. Turan ulit niya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Jam, oo, alam ko naman na may pagkakamali ako. Pero pinagsisisihan ko na yun ng todo. It's just that I don't wanna lose her. I don't want to risk her life, kaya ako nagawa yun. But I never cheated on her. Parang isang paslit si Norman na nagsusumbong sa harap ng puntod ni Jam. Doon lang niya mailalabas ang lahat ng dala-dala niya sa dibdib. Dahil ayaw naman siyang kausapin ni Arian. Lagi siya nitong tinatalikuran at tinataboy. At sa ngayon nga ay tinitiis na lang muna niya dahil sa labis na pag-aalala na baka makuna ng asawa niya kapag magpumilit siyang magpaliwanag. Makalipas ang ilang minuto ay nilisan ni Norman ang lugar na yun at natagpuan nito ang sarili na pupunta sa mansyon ng kanyang mga binan. Lumipas ang kalahating oras. Dinala ng kasambahay si Norman sa garden sa likod ng mansyon nila Arian. Hi. Bati nito nang nakarating doon at nakita si Arian at Arlene. Sabay na napalingon ang dalawang babae. Ayan na nga asawa mo. Siguro naman ngayon ay tatahimik na ang isip mo. Bulong ni Arlene kay Arian bago pa tuluyang nakalapit si Norman sa kanila. Did you call him? Pabulong din na tanong ni Arian. Did you see me holding a phone? We're here the whole time, di ba? I did not even take my eyes off of you. Natigil ang bulungan ng dalawa nang tuluyang lumapit si Norman. Bumeso ito kay Arlene. Pagkatapos ay hinalikan sa noo si Arian at maging sa tiyan. Hindi na niya nagawang tumutol sa ginawa ni Norman. Pasensya ka na Norman, hindi ko kayo maaring iwanang dalawa at baka mag-away na naman kayo. Wika ni Arlene. Naiintindihan ko ate. I just want to see her. Hindi naman kasi niya ako nire-replyan sa text at chat. She did not even answer my calls. Paliwanag ni Norman. Nangunot ang noo ni Arlene na bumaling kay Arian. Aalis na rin ako ate. Paalam ni Norman. Okay na sa kanya basta nakitang maayos si Arian. Ayaw niyang magkaroon ng pagtatalo o sumbatan dahil makakasama iyon sa babae. Kita mo yan? 1 linggo kang hindi dadalaw sa akin. Tapos walang 5 minuto na dumating ka. Aalis ka na agad? May naghihintay ba sa'yo sa bahay? O baka may pupuntahan ka na naman? Galit na turan ni Arian. Walang tumama sa mga hula mo. And for you to know, lagi akong dumadaan dito para makita ka. Kahit matanaw ka lang mula sa malayo. Dahil alam kong magagalit ka kapag lumapit o nagpakita ko sa iyo. Pag-amin ni Norman. Sinong niloloko mo? Nakataas kilay na wika ni Arian. Why don't you try to check the CCTV? Pustahan tayo. Kapag napatunayan mong nagsisinungaling ako, papaig na ako sa annulment. Pero kapag ikaw ang talo, hahayaan mo akong dumalaw dito araw-araw. Nang hindi ako laging parang unggoy na nagtatago para di mahuli ng mabangis na tigre. Taas noon na hamon ni Norman kay Arian. Bago pa lumala ang sagutan ng dalawa ay pumagitna na si Arlene. Guys, ngayon nga lang ulit kayo nagkita? Para pa kayong aso't pusa? Alam nyo, kay sarap ninyong ikulong sa isang kwarto na kasing laki lang ng elevator. Magpasalamat ka Arian at buntis ka. Dahil kung hindi lang, igagapos ko talaga kayong dalawa sa baywang na magkadikit. Seryosong wika ni Arlene sa mag-asawa. Ikaw naman Arian, nagpapaliwanag na nga ang tao sa'yo. Ayaw mo pang pakinggan. Ang gusto mo lang paniwalaan ang nasa isip mo. Totoo ang sinasabi ni Norman. Lagi siyang pumupunta rito para kumustahin ka. Pwede ba? Ceasefire muna kayo?
Isipin ninyo yung mga sanggol na dinadala mo. Pwede saka na kayo magbardagulan o kahit magbugbugan pa kayo basta nailabas ng mga sanggol na nasa sinampupunan mo. Patuloy na paninermon ni Arlene. Hindi nakaimik ang dalawa, lalo na si Arian, dahil alam niyang totoo ang mga tinuran ni Arlene. Kung hindi na rin lang din naman kayo magkasundo, mas mabuti ngang maghiwalay na lang kayo nang hindi ninyo palakihin sa magulong tahanan ang mga magiging anak ninyo. Dagdag pa ni Arlene, saka iniwan ang dalawa. Nabalot ng katahimikan ang hardin dahil kapwa na tameme sina Arian at Norman dahil sa mga tinuran ni Arlene. Maya-maya ay walang salitang umalis si Norman dahil nag-aalala itong baka kung saan na naman mapunta. O ano, iiyak-iyak ka riyan? Kung alam mo sa sarili mo na ayaw mo na sa asawa mo, mas mabuti pa na pakawalan mo na siya. Kaysa magkasakitan kayong dalawa sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Turan ni Arlene mula sa likuran ni Arian. Alam mo, Arian, may kasalanan ng asawa mo, pero may kasalanan ka rin. Tingnan mo, kahit anong paliwanag niya sa'yo, hindi mo pinakikinggan. Dagdag pa ni Arlene, nasaktan lang naman ako. Oo, alam ko. Nandun na tayo sa nasaktan ka. Pero yung isarado mo ang isip mo para sa mga paliwanag ni Norman ay maling-mali, Arian. Pare-pareho lang tayong tao na nagkakamali. Pero alam mo, hangang-hanga ako sa asawa mo. Ay handang magtiis. Huwag mong hintayin maubos ang pasensya niya sa ganyang ginagawa mo sa kanya. Dahil baka ikaw ang iiyak sa sulok. Ate, pasensya ka na. But I need to tell you these words. It's not to hurt you, but to realize that you're getting too far. Hindi mo ba nakikita o nararamdaman kung gaano ka kamahal ng asawa mo? Wala naman siyang sinasabi na mahal niya ako. Wala? But you have to listen. Why don't you try to look into his eyes? Ilang beses ba niyang sinabi sa'yo na ginawa niya lang ang bagay na yun for your sake? Dahil ayaw niyang isugal ang buhay mo para magkaroon kayo ng anak? Isa pa, hindi naman siya nakipagtalig, di ba? Muli ay natahimik si Arian. Nakalimutan nga pala niyang laging nasa malapit si Arlene kapag magkausap sila ni Norman, kaya alam nito lahat. Pumasok ka na dahil malamig na dito. Saad ni Arlene nang hindi pa rin makuhang magsalita ni Arian. Sa kabilang banda, tinawagan ni Norman si Jake. Pinapunta niya ito sa bahay nila. Ayaw niyang lumabas at baka malaman pa ni Arian at kung ano na naman ang iisipin nun. May problema ba, pare? Usisa ni Jake. Wala naman, pare. Gusto ko lang ng kausap. Wala kang problema, pero gusto mo ng kausap. Dinalaw ko ang asawa ko kanina. Oh, anong nangyari? Galit pa rin siya. Wala na akong sinabing tama para sa kanya. Iniisip niya na nakikipagkita pa rin ako kay Jackie. Gusto mo kausapin ko siya? Wag na, pare, baka madamay ka pa. Mapagbiro na mapanakit talaga. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pare, isa lang ang hindi mo dapat gawin. Yun ay ang sumuko. Kahit gaano kahirap ang sitwasyon, wag na wag kang susuko. Tama nga naman si Jake. Kahit halos isumpa na siya ni Arian, ay hinding-hindi niya dapat sukuan. Lalo na't siya ang pinagmulan ng matinding galit ng babae. Kahit sino namang asawa ay hindi matutuwa. Lalo na't mag-isa lang niyang desisyon ang lahat. Dapat kasi, pare, kinausap mo na siya noon. Siguro hindi ganito kalala ang problema ninyo ngayon. Nagkulang ka sa pagpapaunawa sa kanya sa mga bagay-bagay. Tapos may litrato pa kayo ni Jackie na kapwa hubad.
edi lalong nagatungan ng apoy. Saad muli ni Jake. Hindi ko naman nakalain na malalaman niya bago ko sabihin. Balak ko naman siyang kausapin, pero sinundan niya ako at nagpanggap siyang kapatid ko para makausap si Jackie. Nagulat si Jake sa sinabi ni Norman. Paano ba niya nalaman? Tanong nito nang makahuma. Sinundan niya ako, pero ang nagpalala ng galit niya, si Jackie. Dahil kung ano-anong kasinungalingan ang sinabi niya kay Arian. Oh, anong plano mo? Magtitiis muna para sa kaligtasan ng mag-ina ko. Ano nga palang update sa case? Wala pa naman. Pero sabi ni Judge, hindi magiging ebidensya ang larawan ninyo ni Jackie. Dahil sa panahon nga naman ngayon, ay pwedeng gawin ang ganong photos gamit ang editor app. Pero siguraduhin mo na hindi ka na makipagkita o makipag-usap sa babaeng yun. Nakahinga ng maluwag si Norman. Kahit paano ay nabawasan ang dinadala niya sa dibdib. Hinding-hindi na pare. Good. So kahit paano, nabawasan ang pangamba mo. Cheers. Sambit ni Norman. They gave a toast to that news. Kumusta naman kayo na Angeline? Tanong niya pagkatapos inumin ang alak sa hawak na baso. We're good so far. Mabuti pa kayo. Pare, maayos din kung ano man ang problema ninyo ngayon. You just need to extend your patient. Konting tiis pa. Sana nga pare, bahala na. Basta gagawin ko pa rin ng kung ano ang alam kong tama. Ayokong madagdagan pang galit sa akin ni Arian. Napapailing na lang si Jake. Naawa na ito kay Norman dahil si Arian na lang ang laging iniisip. Nakakalimutan na yata ang lagaan ng sarili. Pare, kahit may problema kayo ng asawa mo, dapat hindi mo pa rin pinababayaan ang sarili mo. Baka mamaya Di nito napigilang payo sa kaibigan. Huminga ng malalim si Norman. Saka muling tumungga. Mabuti na lang ay may kaibigan siyang katulad ni Jake. Aminado siyang napapabayaan niyang sarili dahil sa problema nila ni Arian. Makalipas ang ilang minuto ay nagpaalam na si Jake. Naiwang mag-isa si Norman sa poolside. Marami na namang katanungan ang nabuo sa isip niya habang nakatingin sa malayo at hawak ang baso na may yelo at whiskey. Hanggang kailan ang parusan ni Norman? Ano ang gagawin niya upang mapatawad na siya ni Arian? Abangan ang karugtong.